10 investment ideas na hindi alam ng marami pero malaki ang kita this 2026. Kamusta mga kababayan? Welcome back sa channel. Sa 2026, maraming Pinoy ang naghahanap ng paraan para lumago ang pera nila dahil sa inflation at tumataas na bilihin. Alam niyo na ang stocks, REITs at Pag-ibig MP2. Pero may 10 investment ideas na hindi pa alam ng karamihan pero may malaking potensyal na kita this year at sa mga susunod na taon. Mula sa low capital hanggang medium, mula passive income hanggang growth opportunities, ibabahagi ko sa inyo ang estimated starting capital, potential returns at paano simulan. Base sa current trends tulad ng renewable energy boom, e-commerce growth at infrastructure push. Kung gusto mong i-level up ang pera mo sa 2026 nang hindi sumusunod sa karamihan, panoorin hanggang dulo. I-like na at subscribe para sa maraming practical money tips. Number 10. High yield accounts sa digital banks. Hindi lang regular savings. Sa 2026, maraming digital banks ang nagbibigay pa rin ng 4-6% plus interest annually. Mas mataas kaysa traditional banks. Madali lang mag-open via app. Starting capital, 1,000 pesos lang. Potential, mas mabilis lumago ang emergency fund mo kaysa sa nakatago sa alkansya. Safe at liquid. Perfect para sa beginners. Number 9. Pag-ibig MP2. Isa pa rin itong underrated gem. No tax sa dividends at government-backed. Noong 2025, umabot sa 7.12% return. Mas mataas pa sa maraming time deposits. Starting 500 pesos kada buwan o lump sum 5-year term. Why malaki ang kita? Compounding plus tax-free. Maraming OFW at empleyado ang gumagamit nito para sa steady growth. Number 8. Renewable Energy REITs. Hindi ordinaryong REIT. Ito ay REIT na nakafocus sa solar farms at renewable energy assets. Sa 2026, booming ang renewable energy sa Pilipinas dahil sa government push at green energy auction. Capital, pwede sa 5,000 to 10,000 pesos via stockbroker. Potential, quarterly dividends plus growth mula sa bagong solar projects, mas stable kaysa regular stocks pero may exposure sa green energy boom. Number 7. Logistics at warehouse spaces. Dahil sa mabilis na paglago ng e-commerce at delivery like Grab, Shopee, Lazada, sobrang in-demand ang warehouses at last mile hubs. Pwede kang mag-invest sa logistic REITs o magpatayo, magpaupa ng maliit na warehouse sa probinsya malapit sa major roads. Potential, high rental yield dahil sa e-commerce surge. Number 6. Modern agriculture investments. Hindi na yung traditional farming. Sa 2026, patok ang vertical farming, hydroponics at contract growth para sa vegetables at high-value crops. Capital, 50,000 pataas para sa maliit na setup. Pwede rin mag-invest sa agri-funds o mag-partner sa farmers. Government at private sector ay sumusuporta sa food security at agriculture. Long-term demand equals stable income. Number 5. Tokenize real assets. Bagong trend. Tokenization ng real estate, bonds, and equities via regulated platforms. Pwede kang bumili ng fraction ng isang property o bond ng hindi milyon ang kailangan. Sa Pilipinas, may potential na lumalaki ito hanggang billions sa susunod na taon. High accessibility,
pero kailangan ng due diligence sa platforms. Number 4. High dividend stocks sa power, water, at select telecom. Halimbawa, certain utility at power companies na may stable dividends. Sa 2026, may opportunities sa undervalued o recovering stocks na may magandang yield, 5 to 7% plus. Gamitin ang Call Financial o GCash G-Invest. Research muna ang fundamentals. Number 3. Solar Energy Investments. Bumili at mag-install ng solar panels para sa bahay o maliit na business. Net metering para makatipid at kumita sa access energy. O mag-invest sa community solar projects. Capital, 100,000 pesos plus. Depende sa skill. Benefit, matipid sa kuryente plus possible income mula sa energy sold back to grid. Government incentives pa. Number 2. Investment sa sarili para sa high income skills. Bumili ng courses sa AI tools, digital marketing, virtual assistants o bookkeeping. Gamitin ang skills para mag-offer ng services o mag-scale ng online business. Capital, 1,000 pesos to 10,000 pesos. Ito ang investment na may pinakamataas na ROI dahil ikaw mismo ang asset. Maraming nakakakuha ng extra 20,000 to 100,000 pesos monthly. Number 1. Regulated P2P lending o private lending sa maliit na negosyo. Sa halip na ilagay sa bangko na mababa ang interest, pwede kang mag-lend ng verified borrowers o small businesses sa regulated platforms kung available at safe, o sa kilalang negosyante na may collateral. Potential return mas mataas kaysa savings, 10% plus. Possible depende sa risk. Number 1 ito dahil direct income stream at pwedeng i-scale. Pero high risk. Piliin lang ang maayos na platform o borrower. Sa 2026, ang malalaking kita ay hindi lang sa sikat na investments. Nasa emerging trend tulad ng renewable energy, logistics, agriculture modernization, at digital assets. Kasama ang good old discipline sa savings at skills. Important tips bago ka mag-invest. Diversify. Huwag ilagay lahat sa isa. Mag-aral muna. Gamitin ng YouTube, books, at free resources. Simulan sa maliit at consistent. Unawain ang risk tolerance mo. Magbayad muna ng utang at magtayo ng emergency fund. Konsultahin ang financial advisor o SEC-registered professionals. Alin sa 10 na to ang plano mong i-explore muna? Comment below ang number at sabihin mo kung bakit. Kung gusto mo ng mas detalyadong guide sa isa rito, halimbawa, paano mag-invest sa REITs o solar, i-comment din. Salamat sa panonood. Kung nakatulong o nagbigay ng magandang idea, i-like ang video, i-share sa mga kaibigan mo na gustong magpalago ng pera, at subscribe para sa mas maraming underrated tips sa negosyo at investment sa Pilipinas. Tandaan, ang pera na hindi gumagalaw ay nawawalan ng value dahil sa inflation. Gawin mong magtrabaho ang pera mo simula ngayon. God bless at laban lang sa 2026!